Ang mga dalagang nasa video, taga Mabalacat City sa Pampanga, hindi raw madali ang kanilang pinagdaanan, kaya hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kwento ni Wendy, hindi niya tunay na pangalan. Kasama raw niya ang kanyang mga kaklase at kaibigan nung araw na yon. After class po, napagplanuhan po namin pumunta dun sa perya para maglibang. Plano po talaga namin sumakay sa Vikings, pero sira po yung Vikings. Kaya napagplanuhan po namin sa Ferris wheel na lang sumakay. Yung mga una po kasing sumasakay, bumababa naman po sila na okay, tsaka mukhang masaya. Ang kasama ni Wendy sa loob ng Ferris wheel, itago natin sa pangalang Julie. Gusto po namin na tatlo kami sasakay. Kaso po, hindi po nila kami pinayagan kasi di po magbabalance yung Ferris wheel. Nung pagkaupo namin, nakalock naman po ng maayos yung lock. Hanggang nangyari na nga ang kinatatakutan ng kahit sinong sumasakay ng Ferris wheel. Mga nasa pang-apat na siguro na ikot na kung saan daw po nabababa na kami. Nasa gitna kami ng Ferris wheel, bigla pong naalis yung bakal, yung nagsisilbing belt, yung nagsisilbing hawakan. Ang magkaibigan, dito na walang kalaban-labang nahulog mula sa Ferris wheel. Nauna pong nahulog si kasunod po namin, nauna po yung likod ko. Pagkahulog ko po, nauntog muna po ako dun sa tent bago po ako bumagsak. Parang nakabuka po yung mata ko tapos yung kaluluwa ko parang humihiwalay. Nagulat na lang kami pagkakita namin sa baba na nakahiga na po sila at yung isa po wala pong malay. That time gusto din namin sila tulungan kaso nasa tuktok kami. Nasubukan ko pong umupo kasi yung paanong kasama ko nahulog, nadaganan po sa likod ko. Siguro po nung nakita po nila na dumudugo na yung ilong ko, doon po sila nagsabi na tumawag kayo ng ambulansya, tumawag kayo sa barangay. Uy! Dalawa, agad itinakbo sa ospital. Pagdating ko kasi nakita ko may dugo sa damit niya, sa bibig niya. Sobrang takot. Isipin mo, nahulog sa Ferris wheel. Madala lang yung nabubuhay nun. Naisip ko din po parang namatay kasi nawalan daw po ng malay. Hindi ko kaya kung mawawala po siya. Nagtamo si Wendy ng fracture sa kanyang likuran, kaya kinailangan niya ng suporta ng brace. Nahirapan din po sa pag-aaral kasi hindi po masyadong kaya ng katawan ko na magsulat, may kirot sa likod po. Pakiramdam ni Wendy, himala raw talaga ang kanyang pagkakaligtas. Nung nahulog po, nararamdaman ko mabagal. Yung parang may sumasalo sa akin pababa. Baka yung ate ko na kakamatay lang din kahit po nasa heaven na siya. Nung time din po na yon, nandyan siya. Samantala, si Julie nagtamo ng mga galos. Madalas po, nahirapan pa rin po akong kumilos. Dahil po sa pananakit pa din po ng likod ko. Pag matagal po ako nakaupo, sobrang sakit po talaga. Magpahangga ngayon, natotroma pa rin daw ang dalawa sa nangyari. Hindi na rin po sasakay sa mga rides na ganyan. Hindi ko na po kayang sumakay sa mga Ferris wheel o sa kahit anong rides po. Pero bakit nga ba bigla na lang natanggal ang lock ng sinasakyan nilang Ferris wheel? Dahil din po sa excitement, siniswing-swing ko po yung Ferris wheel na sinasakyan namin. Nakita ko po yung operator sa ibaba na pinagbabawalan po kami. Nagilty din po ako sa ginawa ko kasi may nasaktan din po ako na kasama ko. Ayon naman sa investigasyon ng Mabalacat City PNP, natanggal yung safety bar, yung hawakan ng Ferris wheel. Approximately mga 10 feet yung taas. Binigyan naman ng Pangunang Lunas yung mga na-aksidente doon at dinala sa malapit na hospital. Napablatter naman, gumawa sila ng kasulatan dito na according to them, natutulong yung sa perya. Ayon sa kwento ng mga nakasaksi, bago pa sila sumakay, sinabihan na sila ng showboy ng Ferris wheel na huwag maglikot at sumanda lang sila. Pero dahil sa sobrang saya at excited sila, ginawang duyan ng isang dalaga yung upuan ng Ferris wheel. Mabuti na lang at nasa mababang part na sila nang malaglag sila. Pinadala namin agad sila sa ospital. Lahat ng gastos sa ospital, kami ang nagbayad. Lahat din ng mga gamot, kami ang bumili. Niyugyug man ng mga bata yung upuan, may liability pa rin yung mga operators ng perya kasi generally nga, dahil ito yung kanilang negosyo, kaakibat ng kanilang pagnenegosyo
negosyo yung pagbayaran kung ano yung magiging danyos sa mga taong may injure ng paggamit nito. Pero yun nga, may tinatawag tayo na contributory negligence sa ilalim ng batas. Bagaman liable si operator para tulungan yung mga na-aksidente, mababawasan to dahil dun sa kalikutan na naging contributory. Kung mapapatunayan at papakita sa korte no, na meron talagang kapabayaan yung operators ng perya, no, talagang may sira o meron silang negligence, maaari itong pumasok sa reckless imprudence resulting to physical injuries. So maaari itong mula 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo, depende sa gravity ng injury na. Wala kaming balak yung pamilya ko na magreklamo sa kanila. Lahat yung naggastos ng race at saka sa hospital, yung mga medical niya, lahat yun. Almost 80K or 100. Yun nga lang, nag-aalilangan ka dahil yung panahon din natin alam kung ano yung lalabas na resulta, 1 year or 2 years. Paano nga rin ba magiging ligtas ang pagsasaya sa mga perya? For riders, be ready for any case of eventualities. Dapat tumawa ka lagi sa mga rails. Huwag mong gagalawin yan. It was made for you to ride only. Sa operator naman, initially from mounting pa lang sa surface, dapat fully anchored siya. At the same time, meron siyang laging administrative control sa local activities dito sa Philippines. Mga small packet, small system na peryahan. Walang masyadong regulations. Walang nagmamonitor. So, dapat magkaroon to ng system in such a way, pagka nagka-problema, madaling masabi ito yung cost. Sina Julie at Wendy, sinamahan namin sa kanilang check-up. Yung patient number 1 natin, yung bone na nagpo-protect sa spinal cord, na-crush yun dahil dun sa bigat at dun sa impact 6 months to 1 year for the full complete healing. Yung patient number 2 natin, nagkaroon siya ng muscular contusion of the upper back. Depende sa impact, minsan naglalast siya ng 1, 2 hanggang 3 months. Parang Ferris wheel na paulit-ulit at paikot-ikot lang ang aming paalala. Kahit sa gitna ng pagsasaya, mag-ingat dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang disgrasya.